Ay, hello po. Si Ma'am Esme po yung amin pong head. Hello, ma'am. Opisina namin. Tapos si Ma'am Daisy po yung sa high value coordinator. Ay, hello. Mga machineries. Apa. Apa. Salamat po, nanonood kayo. Apa. Actually po, ang ano na to ay nag-emanate yan sa pag-join namin sa programa ng isang kumpanya para sila yung direct namin na buyer. Mag-aani na sila ngayon. At start na po, nakapasa na sila hanggang sa BPI. Ma'am, ano po yung full name niyo and position? Ay, ako po si Ate Esme Lulu. Esmenia Lulu. Ako yung city agriculturist po. Kayo po yung city agriculturist. Yes, ayan. Ito ba yung Jollibee, yung tinutukoy nyo? Opo. Okay. Kasi, opo, yung Jollibee Farmers Entrepreneurial Program. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Roda Alay-ay po. Si Ma'am Roda. Alay-ay. Alay-ay. So ito pa yung farm niyo. Opo. Sige ma'am, kwento mo nga anong kagandahan ng tanim mo? Bakit ikaw ito ang dinedemo? Ay. Siguro po dahil na ano po siya ng malinis, saka po hindi po siya tinamaan ng uod. Ng harabas? Opo. Hindi ka tinamaan ng harabas? Hindi po yan tinamaan. Okay. Tingnan nga natin mo. Ay, sige po. Ayan po. Malinis po yung dahon niya. Malinis yung dahon niya, no? May malalaki, oh. Hindi po kagaya ng ibang Marami bang tinamaan ng harabas dito? Ay, opo sir. Ayun po yung kabila po namin na yan. Yan. Na po. Naupod po ng harabas. Inubos? Opo. Tapos yun po, ginamitan Sir, mo dito ka. ate ng ano. Amo po. Nag-amo kayo? Opo, gumamit po kami ng amo. Kaya hindi tinamaan? Opo. Mm. Maganda po yung amo. Sino nag-introduce sa inyo? Galing po kay Mayora. Kay Mayora. Opo. Okay. Galing po kay Mayor po, pero galing po yung pang-trial po kay Sir Eric na ponya po ng ako'y magsasaka organico. Bali po nagbigay po sila ng free trial. Bukas na harvest to. Lalaki, no? Tara na daw po muna doon sa may Saan? doon po sa venue. Sige. Doon muna tayo. May onion din kayo, sir? Meron sir. Asan po yung taniman nyo? Ako nandun sir sa Gawiron, tabing ilog doon. Okay. Kailan harvest nyo? Nitong buwan sir, sa isang araw. Tapos na kutuhan sa kalahating araw. Harvestin na rin, kaya lang mababa ang presyo. Magkano? Yung lakaran lang, 31. Ayaw pang kunin yung malalaki. Yung 35 man lang sana 31 ayaw po kunin yung malalaki. Ayaw pa. Pag 31, yung kasarapan pang yung mga 60 o 60-40, ganun laban. Bakit daw? Bakit daw mababa presyo ngayon? Yun naman ang kinukuhan kasi ng mga ahente. Hindi namin alam kung ahente ang nagpababa o buyer talaga, kung gano'n talaga ang lakaran. Kaming mga farmers baka hindi pa may balik yung gastos. Sa 31? Oo, dahil... Magkano ba ang ginastos mo? 100,000 Per? Sa... Ilang square meter yon? Sa 3 kilo. 3 kilong bine? Oo. Nasa 7,000 ang area. 7,000 square meter? Oo. 100,000? Oo, 100,000. Tapos hindi mo mababawi? Hindi mababawi. Dahil hindi papatak ng 1,000 halos yung isang red bag. Last year kumita ka? Oo, Last sir, year dahil kumita ka? magandang presyo nun Last year? Oo, 50 nun Kaya halos kumita kami nung nakaraan.
Tsaka mas mabait ang naging army war noon. Noon. Oo, mas matindi mabait. ngayon. Mas matindi ngayon. Sumakit nga yung mga balikat namin eh. Dalawa kami mag-ama, sublatan. Ako sa hapon, sa gabi yung Para padilim na. kunin lang yung ano. Para isprehan. Pag madaling isprehan. araw, yung anak ko naman. Ganun ang trabaho namin. Para maampat lang namin yung army war. Hindi kayo gumamit ng amo. Gumamit din. Oo. Eh, Kumusta? okay naman yung amo, magaling. Magaling. O magaling magpabulas, ganon. Mm. Dahil meron na kung hindi na isprehan ng amo na huling bumulas eh. Mas May madaling. comparison ka. Oo, Eh, may- doon sa Harabas. Sa Harabas, eh sa tansya ko rin eh, Kwan, mas maganda yung ginamitan ng amo. Mas maganda rin. Oo. Bakit? Anong Eh kasi yung hindi ko ginamitan ng amo, mas nasira yung dahon ng hindi ko Kinain. ginamit. Oo, mas kinain eh. Anong pangalan niyo, sir? Ha, Leonardo Alaya sir. Leonardo Alayay. Kaya Sa inyo rin yun. Oo. Pamangkin ko yan, sa pamangkin ko. Ah, okay. Kaya nagpapasalamat kami Oh. sa amo na kwan, binigay ni Mayora. So, andito tayo sa Palayan City. Titingnan lang natin yung mga nag-harvest kasi maraming naging problema dito kasama yung mga infestation ng armyworm, etc. Mababa ang presyo, etc. So, maraming problema yung onion ngayon. As always, laging maraming problema yung onion. But sige, tingnan natin yung mga farmers kung kumusta sila. Okay. Ayan, ito yung mga nag-harvest na oh. Na-harvest na mo ba lahat? Opo. Natapos na? Naglilinis na lang? Opo. Ay, hindi. Mayroon pa po yatang maliit na pitak doon. Doon. Opo, yayariin po. Sinusort mo na ate? Classify mo na? Opo, pickles pa ito. Good po ito. May pickles. Opo. Ibang bibili ng pickles. Opo. Sila rin. Ewan ko lang, sir, kung sila din. Okay. Punta tayo dito. Lakas ang radyo ni kuya. Lakas ang radyo mo. Malalaki ba? Yan, madami na dito na harvest oh. Ito, naka-harvest na sila oh. Tapos na, kuya? Sinong may-ari po nito? Alin po? Itong... Sinong may-ari po nitong... Ay, doon po, yung babae po kanina, yung siya rin. si Roda po. Sila po ang kwento. Sila po ang may-ari. Kayo taga-harvest lang. Oo, taga-gunot na po kami. Ito ba'y inatake rin ng rabas? Medyo meron din po, kaya lang po hindi malala. Hindi pa isa-isa lang po, madalang. Madalang. Madalang po. Ano to? Kikita siya? Hindi. Eh, palagay ko kikita rin naman po kahit pa paano. Kahit pa paano? Oo. Hindi pa po. Darating ba si Mayor? Ano po nga eh. Kung pupunta pa siguro. Sige po. Matawagan ko nga siya na lang. 11 ang nasa isip ko. 11. Sige po.
Maganda po sana kung ma-interview namin sa mayor. Kasi yung issues ba ng yung problems ng onion. Pinapunta po namin actually the regional office to help us, pero ang regional office at saka yung national ay talagang nakatutok po sila hanggang doon sa academy kung paano po yung research ay mapagkatugma-tugma para dito. Ang tagal po yan pag matagal yun. Pero ang environment, nakagawa na siya ng sarili ng solution. alam niyo po doon sa mga farmer na pinuntahan ni Mayor, hindi lang po ito, pinuntahan niya. Ma'am, kailangan na po namin mag-spray, kailangan namin ganito, ganyan. Gumawa ng kaparaanan si Mayor, nag-recommend kami. Pero because the farmer is, yung alam nila kung ano yung ginagawa Pipilit nila. pa rin nila yung gusto. Pipilit pa rin nila. Kaya, Yan ang problem din. Kailangan talaga pati medyo mahirap na yan kasi babaguhin mo yung yung paniniwala ng farmer. Medyo pero ito matatapang po itong 20 po na farmer na sila. Nag-ano Ano bang intervention ang binigay niyo mo? yung nag-intervene ng libre na seeds na itinanim nila. Seeds. Okay. Tapos tinutukan namin yung technology na pamamaraan nila na hindi yung bara-bara yung pag-spray nila. Siguro 90% nag-opt naman to Nag-follow sa recommendations. Apo. So yun, mainam naman yung nangyari at yun nga, mag-harvest na sila before na nag-surge na itong uncontrollable na talaga ito. Apo. Butit may laman na nung Yes po. Apo, at saka harvestable na siya. Apo. Pero pag maaga yung infestation, wala siyang aanihin Opo, talaga. yun yung sinasabi nila kasi na noon pa man, nung unang-una na nag-surge ito, ay early planting talaga. Para yung init ng panahon, pagdating, na-harvest na nila or harvestable na si onion before pa yung super mainit na doon naman maglalabasan sila. Yes po, yes, opo. Harabas. Nung medyo malamig-lamig, nakokontrol pa, pero ngayon na mataas na ang temperatura, yun, naglabasan na sila. It's just a matter of days, Days lang, no? That's right. Yeah. Kaya itong harabas na ito ay talagang culprit talaga sa mga alaman. Tinitingnan namin kung paano ang intervention na gagawin natin dito sa mga vegetables kasi pwede rin yung lumipat dyan. Pag naalis na lahat itong sibuyas na kanilang sinasalanta, lilipat yan. Lilipat po sila. So yun po ang isang guard na gagawin namin po ulit sa susunod na mga panahon. Kinain ng uod. Yung nakatumba, sign yan na ready to harvest. Pero yung nag-dry na yon, kinain ng harabas. Pag kinain ng harabas, bawal ng... Hindi naman. Ang problema, pag kinain ng harabas na hindi pa naka-bulb formation, pag wala pang bulb, wala siyang ma-harvest. Kasi once na namatay yung dahon, hindi na magbabulb yun. Mamamatay na rin yung plant. Nakikita niyo na yung mga kanya. Ang dami Ayan, kitang-kita. Late naman na kasi nung nagpunta kami rito. Late na? Oo, malalaki na yung mga sibuyas. Dapat umpisa pa lang. Oo, dapat umpisa pa lang. Sir, pakilala ka ulit. Si Sir Eli, Sir Salibo, sir. Si Sir Eli ay from Pangasinan. Mahusay na farmer ito sa Pangasinan. Ikaw, sir, ay LFT rin, no? Opo. Oo. At the same time, ka sa AMO? Consultant? Opo. Yan. So yung sarili mong farm, kamusta, sir? Palay, no? Yung sarili mo, no? Palay, sir, palay. Kuwan lang naman ngayon, money lang ako ng 110 sa isang hektarya kasi matagal na walang tubig, talagang walang tubig talaga. Saka wala kang sariling irrigation? Wala. Mayroong irrigation sa amin kaya lang walang dumaloy na tubig kasi may mga ginagawa. May mga ginagawang kuwan kaya walang tubig. Nandun na kapag tanim na ako, kaya pinanindigan ko na. Yung walang yung deep well. Deep well. Sure. Yun lang mo. Oo, Kulang.
Kulang, tsaka talagang magastos sa Magastos. gasolina. 3 water pang umandar araw-araw. Ako. Butit may na-harvest ka pa. Oo nga. Eh wala eh. Siyempre pinanindigan ko na mahal ang palay. Oo. Kaya babawi na lang sa susunod na cropping season. Ganyan talaga ang farmer. Hindi ka daw farmer pag hindi ka nalulugi. Nalugi. hindi naman nalugi. Kaya lang nga. Hindi ka nalugi. Hindi ka lang kumita ng masaya ha. Yung inaasahan mong kita, wala. Eh, wala. Okay. Magkaiba yun. Ay, kaya ba yun na? Oo. Napunta lahat sa gasolina. Oo. Sir, andito tayo ngayon sa Palayan City, dito sa Nueva Ecija. At ngayon ay harvest time na ng onion. Oo. Sir, anong masasabi mo doon sa malala talaga yung infestation, kitang-kita? Oo, Dito malala. tayo, sir, bakit natin? Ayan. Oo, So, kung nakikita itong natin talaga background natin, kitang-kita talaga na malala yung infestation ng harabas. Eh, kasi naman, nung magpunta kami rito, talagang malalaki na ito. Tsaka affected na talaga. Affected na. Kaya mas maganda sana itong susunod na cropping cycle, eh maumpisahan nila na gamit ang amo. Dapat talaga from start pa lang. Oo, from start pa lang. Kasi halos ganyan na kalalaki nung puntahan namin sila dito na binigyan ng sample. So nung nag-reach out sila Mayora, matindi na matindi na yung epekto. Yung problema nila. Oo. Matindi na yung problema. But nakatulong pa rin ba kahit somehow? Oo naman. Meron pa rin. May tulong pa rin. So yan talaga. Paano ba yung may protocol na ba kayo in terms of onion farming? Meron na sir. Dapat isprehan 7 to 10 kasi ang ugali nila dito is daw araw-araw yung spray. Kaya sabi namin sumakay tayo dun sa pan. Sige, maski araw-araw yung spray, malaki pa rin yung tipid nila kasi nga dito nagkakaktail sila ng 5 uri ng yun ang masama doon yung kakaktail Oo, na 1,000 ang halaga niya. Isang sprayhan niya, gumagastos sila ng mga 10,000 gano'n. Maski araw-arawin nila yung amo, 800 lang. Kaya malaking katipiran pa rin yun. Pwede nilang itigil yung insecticide, amo na lang ang gamitin nila. Pero nag-ano ba kayo? Okay, so yung protocol ngayon na nire-recommend ng amo, paano ba? So from may ano siya may seedbed. Nagsi-seedbed sila sa onion. Kasi transplanting to kanila So from the seedbed pa lang recommended na. Nag-spray na. Okay. Tapos ang recommendation namin is every 10 days. 7 Every to 10 10 days. days. 7 to 10 days ang spray. From the nursery pa lang yon. Ilang Opo. days ba yan bago yan i-transplant? Ang mga 25 days to 30 days ang Okay, so at least maka 3 spray siya sa nursery, and then transplanting. Okay, pag nag-transplant ka, after 7 days sprayhan mo na naman. so pag nag-transplant ka, walang spray pa? Wala pa. Okay, so after 7 days from transplanting, yun na ulit yung start, no? Tuloy-tuloy na yun hanggang harvest na yun. Walang tigil. Para may protection. Yung mga tanim na sibuyas. Pag hindi nila sinunod yung protocol na yan, siyempre sasabihin nila, ay hindi mabisa. Hindi mabisa. Pero mas maganda na yung sundin nila. Kasi sundin nila. Ang mga magsisibuyas, ang laki ang ginagastos nila sa insecticide. Very simple kung titingnan mo, very simple yung protocol, no? Every 7 days. Wala ka nang intindihin, basta every 7 days. Isa naman sa mayroon pang araw dito, pag nag-spray ng umaga, mag-spray pa rin sa hapon. Twice a day daw ang pag-spray nila. Ng kanilang mga tanim. Kaya sabi namin, masyadong magastos. At saka, siyempre, yung mga insekto kasi, yung mga 2 days na nag-spray ng ganun, wala na, hindi mo na mapapatay yung mga insekto dyan. Kasi immune na yun. Correct. Na-immune na yun. Na-immune siya. Yung mga tinira mo nang hindi mo na patay, maski anong gawin mo, nandyan na yun. Hindi kagaya ng amo na may insect repellent siya,
Maski nandyan yung insekto, hindi kakain nung yung tanim. Pero what's the best time to spray? The best time to spray, sir, is early in the morning o kaya from 4 o'clock in the afternoon hanggang sa kaya mo na, hanggang sa gabi na. Hanggang sa gabi na? Opo. Oo. Ito bang harabas, mas active ba sa gabi? Opo. So kailangan kaya mag-spray ka talaga sa hapon. Hapon. Para sa gabi hindi siya makagala. Hindi siya makagala. Opo. Okay. Ayan, so ay siguro sa susunod dapat maano talaga. Oo, matignan from natin the start pa lang nandun na yung amo. Para at least makita talaga yung effectivity ng ating organic fertilizer at insect repellent na amo. Sige, sir. Kapal lahat. Hello, sir. Hi, sir, buddy. Kumusta? Ito po. Balita ko ikaw ang pinaka mahusay na Ay, onion farmer ng Pilipinas. Ganun ba yun, sir? Oh, sikat yun noong 1970s. Ay, ganun ba yun, sir? Coach ng UST. Oh, wow. Alam ko yung history. Okay. Alright, kasama natin si Sir Badjon Charlie Bato. Yes, Bato. Yan. So, alam ko yung pangalan niya. Ang history niyan ay nanggaling sa isang sikat na basketball player noong 70s. Kasabayan nila Loizaga. Kaloy Loizaga. Yan. Yes, sir. Kaloy ba? Yung tatay? Hindi ko po kabisado yan, sir. So, yun yung 80s era. na ako, sir, Yun yung era na yon. So, doon kinuha yung pangalan mo. Okay. Sigurado ako, yung tatay mo fan. Malamang yan, sir. Okay, sir. Yes, sir. Si Sir Charlie ay expert talaga sa onion farming sa Pangasinan. At alam naman natin, pag sinabi mong onion farming, tatlo lang yan. Pangasinan, which is sa Bayambang, which is doon ka nakatira. Yes, sir. Dito sa Nueva Ecija, itong area na to. Palayan, yung isang town Bungabon, yan, Rizal, yan, yung area na yan. And of course, Mindoro. But now, kumalat na yan. So, iba-ibang part na ng Pilipinas, like yung a week ago, nandun tayo sa Ilocos Sur, at may nakita rin tayo doon na super gandang onion. Walang harabas yung kanya. Super ganda. The only thing na problema niya, mababa presyo. Yes, yun ang problema. Pero ang ganda talaga ng onion niya. Ang linis ng farm, mahusay na farmer, and it's just his second time magtanim. Pero ang linis, ang ganda. Anyway, sir, ano ang masasabi mo dito? Nakita natin. Yeah, okay. So far, sir, eto may mga harabas or fall armyworm. Okay. Pero napansin ko, yung mga hindi siya treated ng amo. Hindi treated. Yung, hindi treated ng let's say, ito, tingnan na natin one, to. Sir, ito na. Hindi po siya treated Ito. Yeah. Hindi siya treated yan Paano mo nasabi na hindi treated? Yun ang nasa data ng DA, sir. Data nila. Yes, sir. So, dito naman, ito is like, treated. Ito rin, no? Well, dito, sir, yan. Compare natin yung sir. Hindi sigurado yung mga farmer kanina kung treated. Ayan, no? Ate, especially doon, no? King? Yes, sir. King yung side na yan, no? Ito po, sir. Ito yung treated ng amo. Na yan. Oo. Ayan. Yan. So, yan yung mga hindi treated. Yes, sir. Now, itong ina-harvest nila, yan yung treated. King, ipakita mo. Yung nag-harvest ngayon, treated yan. Yes, pero sir. the problem is, nung na-treat yan, medyo late na rin. Tama ba? Yes, sir. Medyo late na yung Yes, intervention. sir. Yes, sir. So, supposedly, prevention, no? Not yes, sir. It's better than cure. Oh. Ito, somehow curing. Yes, But sir. at least, di ba, may na-harvest. May na-harvest, May sir. na-harvest, okay. And according to the farmer, sir, first time nila makakita ng ganyang sizes. Yung malalaki. Mas malalaki. Okay. So, pag mas malalaki, mas malaki ang kita. Is it? Regardless sa size, regardless sa price, sir,
Okay, pag maganda naman ang ani mo, Pero may hindi kita. ba alam mo naman ang market natin ngayon, sobrang discriminating sila. Yes, sir. Na maliit, reject. Sobrang laki, reject. Yes, sir. Yes, Paano 'yon? Well, ito sir, so far naman yung hinahanap kasi ng Jollibee is na-meet ng ako. Okay. Okay. Regardless or at any given stage tulad nito, hindi siya na-treat from the start. So, I believe nasa stage na ng bulbing stage. Bulbing na. Bulbing. Nung na-treat siya. na-fly. I'm not sure sir, pero parang gano'n vegetative to bulbing stage. Which is nasa 50 days onwards. See, hindi ganyan ang normal na size. That is an oversize. Pero maganda pa rin. Yan. Kagandahan sir. Makikita natin yung pinagputulan ng dahon. Almost walang harabas. Kung meron man sir, safe na siya kasi nakapag-form na siya Nakapag-form na. good size. Which is yun yung gusto ng Jollibee. So dito sa Palayan, Yes, gaano kalaki sa nabalitaan mo, gaano kalaki yung infestation ng harabas dito? Ang according to some sources like si Sir Julius is nasa around 50 to 60, 70%. Yes sir. Wow. Kaya medyo masakit. Kumusta yung farm mo sa Bayambang? Okay naman sir. Tapos ka na, maaga kasi kami sir. So Isa pa yon. ang isa pa yan. kagandahan pag maaga ka sir, nag-i-start kasi ang harabas or fall armyworm na mag-attack Yung super init na. end of December or last week of December. Okay. Yan, mga 25 onwards, then hanggang Pa January, January. February. Yan. Kami kasi sa Bayambang, January pa lang Nag-harvest na kayo kami. Oo. So, plus Totoo. ano na rin yan. Totoo. Ang Yun. sa if you're going to analyze yung onion farming, Pangasinan talaga yung unang-una. After naka-harvest si Pangasinan, susunod si na si Bungabon, Nueva Palayan. Ecija. After Nueva Ecija, Mindoro. huling-huli si Mindoro. Ganun yung cycle. Yes. Probably kaya nahuhuli si Nueva Ecija ay nanggaling pa sila sa palay. Yun, isa pa yun. Nanggaling pa. isa So, pa yun. kailangan muna ma-harvest si palay. At doon pa lang sila magla-land prep, doon pa lang sila magsiseeding, magsiseedbed. So, medyo huli sila. Si Pangasinan, yung areas ng Bayambang kasi ay talagang onion Yes, sir. or Tsaka ano, sir, corn. kapag ka onion farmer ka sa Bayambang, talaga Kapajero. hindi na namin talaga inaano sir magpalay. So, Correct. halimbawa, meron kang 5 hectares, yung isang hektarya mo, palay mo na lang yun. The rest is, ganun. Correct. Mas priority namin kasi yung high value like. At saka onion, thousands mas of maganda. hectares ang Bayambang din. Yes, sir, yes. Yeah. I think that's one advantage ng Bayambang. Tsaka pag yung presyohan ang pinag-uusapan, kami Nauna yung kayo, mataas nakakatikim pa. ng maganda-gandang Mataas pa. presyo, sir. Okay, paano yan, sir? Okay, analyze natin. Yes, sir. Kuro-kuro lang naman natin. Okay. Yes, sir. Madaming nasira. Di ba? Alam mo naman natin, Yes, sir. law of supply and demand. Di Yes, ba? sir. So kung maraming nasira, supposedly, mataas ang presyo. Yes, sir. Eh bakit 60-70% ang nasira sa Nueva Ecija? Masakit kasi, Bakit sir. mababa ang presyo? Dami kasing sir, I think yung importation okay sana yun. Yung nga lang yung black market which is yung smuggled na sinasabi. So sa smuggle to, Yes, sir. ang cost. May mga nagsasabing gano'n, sir. Pero yung importation, isang factor pa rin yun, sir. Kasi kung tutuusin, sir, kaya naman nating supplyan ng buong Pilipinas. Like, nag-start kami mag-harvest sa Pangasinan December. May dumating na importation. Apektado So, kaya. law of supply and demand, apektado ka agad yun. Kaya yung presyo ng sir is biglang bumaba. Magkano From yung 120, yun yung pinakamataas, sir. From 120 Natikman niya yung down 120? down to 26, 25.
See the difference, sir? Ilang days, weeks ang interval nun? Bakit bago bumagsak ng to 20? It takes, siguro, it took almost 2 months naman bago na-reach yung pinakamababa. Sige, Pero ang pagbaba nun, sir, parang gumuguhong bundok eh. Kasi landslide. 10 pesos, 20 pesos, masakit yun. Mararamdaman mo yun, sir. Mararamdaman yan. Like, nag-stay lang yung 120 pesos ng ilan days? 7 to 10 days. Right after nun, bagsak ka ng 20 pesos, 10 pesos. Pwede. So yun, hinahabol mo. Siguro yung mga 100, 80, pwede pa, no? Masaya pa yon. 80, masaya ka na. Malaki pa yon. Yung... Unlike compared last year, sir, sana, no? 400, 480, malaki ang ani. Maliit ang kita. Bakit? Mababa ang presyo, sir. Mababa ang presyo. At nagtaas sa lahat ng bilihin. Thank God may amo, sir. Yung amo malalesen up. Pwede mo pa tanggalin yung synthetic chemical. Yan. So ito, kitang-kita nyo yung produce ng amo, sir. Nanay Esther, ilang taong ka na nagsisibuyas? Matagal na po, sir. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong sizes? Opo, ngayon lang po, sir. Marami nang gagamit yan sa amo na yan. Sa susunod daw, sa susunod, marami nang gagamit. May advice na ni Tatang. May babalita na yun eh. Ayun, sir, kung makikita mo yan, no? Yung isang red back, ha? Pag malilit ang size niyan, kailangan mo maraming number of bulbs. Pero dahil malalaki ang size, easy to get one red bag, sir. Full. Ito yung best size. Yes, sir. Ayan. Mukhang mabigat tayo. So kumita ka sa onion mo? Oh, sir. Kumita ka. Natikman mo yung 120? Hindi, pero nasa 65. Ganun kabilis. Ganun kabilis yung... Just a matter of weeks. No week, no? Well, it's not something new. Yan talaga yung matagal nangyayari yan na matitikman lang ng farmer na unang-unang mag-harvest yung magandang presyo. Yes, sir. Hindi lang ngayon nangyari yan, matagal na laging ganyan yung nangyayari. Yung importation kasi tsaka yung smuggled daw, I'm not sure kung totoo yan. Pero importation pa rin. Lalo ba't pabili na ngayon yung lasa mo? No, organiko po yun. Hindi siya lasan tayo. Organic. Oo. Yan Lalo ba't pabili na yun? Yun ang term nila. Lasan yun. Synthetic, sir. Nasanay sila dun sa... Synthetic, sir. Ayun, nire-recommenda na ni Tati. So yun ang problema natin. Tsaka yung pagtaas, sir, ng input. Like fertilizer. Nag-start ako ng fertilizer. Yung ginagamit ko dati na ammonium sulfate is around 350. Yan is almost 2,000. See the difference? Ilang taon lang yun. Yan. Okay. Balik tayo doon? Yes, sir. Kung wala si Mayor, uwi na tayo. Oo nga pala, inibit nyo ba si Mayor? Tanayin ko lang kayo. Nagpo-coordinate kung hindi na. Tanong ko lang sa inyo. Galing pa kami ng Cebu. Kararating namin ng halos sa ating gabi. Tapos biyahe kami ng madaling araw. Maganda sana kung treated lahat ng amo, sir. Ang ganda ng size eh. Minsan kasi yung farmer, nabigyan hindi pa gamit. Yeah, hindi. Kaya tatama rin. Mag-spray ng bulong. Yes, sir. Pero napakaganda ng sir. Amo talaga. Even sa ibang commodities like tomatoes, corn, palay, lahat halos sir. Nagamit ko pati sa kalamansi eh. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.